Mula sa isang dating direktor ng Environmental Management Bureau o EMB na ang Environmental Compliance Certificates para sa land reclamation projects na ipinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ay above board at ang mga tagapagtaguyod ng mga proyekto ay sumunod sa mga probisyon ng Environmental Impact System o EIS law. Si Mr. William P. Cuñado na nagretiro noong Marso ay nagsabi na ang mga proyekto sa reclamation ng lupa ay dumaan sa isang nakakapagod na proseso. Bilang dating direktor ng EMB na sa kanyang otoridad na ibigay ang mga ECC na hinihingi ng mga tagapagtaguyod ng proyekto. Nanumpa si Mr. Cuñado sa harap ng dating kalihim ng DENR na si Roy A. Simato noong January 26, 2021. Sumali siya sa EMB Central Office noong 2019. Sa kanyang panunungkulan bilang EMB Director, 8 ECC para sa land reclamation projects ang in-issue, kabilang ang 4 sa Cavite area at 4 sa NCR. Gayunpaman, ang mga proyekto ay hindi pa ipinatutupad sa oras ng suspension order ni Pangulong Marcos sa unang bahagi ng buwang ito. Sa kanyang panunungkulan bilang EMB Director, 8 ECC para sa land reclamation projects ang in-issue, kabilang ang 4 sa Cavite area at 4 sa NCR. Gayunpaman, ang mga proyekto ay hindi pa ipinatutupad sa oras ng suspension order ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang bahagi ng buwang ito. Walo sa 3 kasalukuyang proyekto ang inilabas sa kanyang termino dahil ang mga ito ay in-issue bago ang kanyang termino bilang EMB Director. Sa budget hearing para sa proposed 2024 budget ng DENR, sinabi ni Secretary Maria Antonia Yulo Loyzaga na tinitingnan ng ahensya ang mga irregularidad sa pag-i-issue ng ECC para sa reclamation project sa Manila Bay. Sinabi ni Yulo Loyzaga na susuriin ng investigasyon kung paano naproseso ang mga ECC para sa land reclamation project sa Manila Bay at para malaman kung may mga maling gawain o anumang uri ng paglabag sa tuntunin ng mga patakaran. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriation nitong unang bahagi ng buwan, sinabi ni DENR Secretary Yulo Loyzaga na tinitingnan din ng investigasyon ang mga posibleng parusa. Gayunpaman, kalaunan ay inamin ng DENR Chief na ang ECC ay hindi isang permit, ngunit isang tool lamang sa pagpaplano. Iyan ay maaring mabago sa anumang punto kapag may ginawang pagwawasto at kailangang tugunan ang mga issue. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsuspinde sa lahat ng land reclamation projects sa Manila Bay dahil sa umano'y mga paglabag sa kapaligiran.
Ang mga proyekto ay mananatiling suspendido habang nakabinbin ang isang pinagsama-samang pagtatasa ng epekto na isinasagawa ng DENR upang matugunan ang iba't ibang mga isyu sa kapaligiran na itinataas sa land reclamation. Isa sa 13 ahensya ng gobyerno na inatasan ng Korte Suprema noong 2008 na ibalik ang tubig ng Manila Bay sa malinis nitong estado. Kamakailan ay iniulat ng DENR na ang kalidad ng tubig sa Manila Bay ay bumuti ng malaki mula nang maglungsad ang ahensya ng isang ambisyosong programa sa rehabilitation noong 2019. Ang DENR ay naglungsad ng malawakang pagsugpo laban sa mga nagkakamali na establishmento ng negosyo na nagtatapon ng hindi na prosesong wastewater sa Manila Bay at nagtayo ng mga sewage treatment plant or STP sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Nagpatupad din ang DENR ang sarili nitong Beach Nourishment Project at lumikha ng malaburakay na puting buhangin na beach na kilala ngayong bilang Dolomite Beach. Ang Supreme Court na nagpapatuloy na mandamos ay partikular na nag-uutos ng rehabilitation upang gawing akma ang tubig para sa paglangoy at iba pang mga aktibidad sa paglilibang bilang pagsunod sa mga pamantayan ng kalidad ng tubig. At sa pasimula ng taong ito, iniulat ng DENR na patuloy na bumubuti ang kalidad ng tubig sa Manila Bay, partikular na sa National Capital Region. Noong isang taon, buwan ng Oktubre, ang antas ng fecal coliform sa lugar ng NCR ay bumaba sa 51,300 most probable number kada 100 ml mula sa mataas na 126,000 mpn noong 2019. Ang Manila Bay Coordinating Office o MBCO na sumusubaybay sa kalidad ng tubig sa Manila Bay ay nagulat din na ang ibang bahagi ng Manila Bay ay nakaranas din ng kapansin-pansing pagbaba ng coliform level. Ang mga antas sa mga bathing beach ng Region 4 ay bumaba sa 643 most probable number mula sa 3,040 most probable number by 100 ml. Sa Region 3 naman ay bumaba ang coliform level sa 1,243 most probable number mula sa 5,099 mpn by 100 ml. Ang antas ng coliform sa lugar ng Manila Bay Walk ay makabuluhang nabawasan sa 658,000 mpn by 100 ml mula sa mataas na 5.75 milyong mpn by 100 ml. At sa ngayon, ang reclamation project dito sa Manila Bay ay stop operation pa rin. Pagkatapos ng mahigit isang buwan, tingnan po natin kung ano po ang itsura ngayon ng Manila Bay Reclamation Project.